usap-usapan ang mga kwento tungkol sa drug smuggling mula Canada papuntang ibang bansa. Pero may bago tayong type ng scam na nakakaapekto sa mga ordinaryong pasahero, ang luggage tag switching sa Toronto Pearson Airport. Ayon sa investigasyon ng W5, hindi bababa sa 17 innocent Canadians ang nadakip sa abroad dahil sa scheme na ito. Mga flight patungong Dominican Republic, Korea, Philippines at iba pang bansa kung saan death penalty ang parusa sa drug smuggling. At paano nangyayari to? May korap na airport worker na nag-aalis ng luggage tag mula sa bag na walang kamalay-malay ang pasahero at inilalagay ito sa suitcase na puno ng drugs. Kaya kapag dumating sila sa destinasyon, ang pasahero ang nahuhuli. Sa Toronto Pearson, maraming RCMP arrest na nangyari sa baggage at ramp workers, kabilang na ang isang Air Canada employee. Ito ay bahagi ng mas malaking problema ng insider corruption sa airport. Ang scheme na ito ay simple pero mapanganib. Mga drug smugglers ang gumagamit ng tag ng iba para maiwasan ang detection. Sa Canada, maaaring cannabis o iba pang droga ang nilalagay. Pero sa ibang bansa, maaaring ikamamatay ng inosenteng tao. Ito ang balanse ng convenience sa air travel at ang mapanganib na korupsyon sa loob ng sistema. Hindi lang isa o dalawa ang kaso. Mula sa court records at police sources, lumalabas na ito ay maaaring tip of the iceberg pa lang. May mga pasaherong walang alam pero nahuli sa foreign jails dahil sa switch tags. Sa mga madalas magbiyahe o may mga kamag-anak na nasa abroad, nakakatakot isipin na pwede mangyari sa atin to o pamilya natin. Umaasa tayo sa safe air travel para sa trabaho, pamilya o pagbisita sa Pilipinas. Pero sa likod nito ay ang totoong problema. Mga criminal networks na aktibong gumagamit ng ganitong paraan. Paano natin mapoprotektahan ang mga kababayan habang kailangan linisin ng sistema? At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Luggage tag switching exploits trust in airport systems, endangering innocent travelers with severe consequences abroad. Stronger security, better worker screening, and international cooperation are essential. But so is community awareness to protect vulnerable passengers from these schemes. Ang kawawa ay ang mga inosenteng biktima na nahihirapan sa foreign justice systems dahil sa walang kasalanan. Sa huli, ang ganitong mga scheme ay nagpapakita na hindi perpekto ang ating travel infrastructure. Kailangan ng aksyon mula sa authorities para mapigilan ang korupsyon at protektahan ang mga ordinaryong traveler. So imagine mo yun, napakahirap na nga mag-travel. Pagdating mo sa airport, makakailang screening ka pa. Para sa mga nagtatravel, laging tumataas din yung airfare. So imagine mo yun, magpapa-off ka na nga sa work mo, tapos pagdating mo pa sa destination mo, dun sa bansa, ikaw pa yung mapeperwisyo. Imagine mo makukulong ka sa ibang bansa. So hindi mo alam kung mapoprotektahan ka ba ng Canada o hindi. Sobrang perwisyo para sa mga ordinaryong pasahero na lahat naghihingalo na para ma-afford lang nila ang mga bakasyon na ganito. So ang talong-talo dito is tayong mga pasahero. Kasi kung gagawin nila ito ng tama, mas mag-i-increase yung security
mas tatagal at mas mahahassle tayo sa pagbiyahe. Para sa ating lahat na umaasa sa international flights, ito ay paalala na maging vigilant at suportahan ang mga hakbang para mas ligtas na sistema. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay protektahan lahat sa harap ng ganitong panganib.